Ngayong unang bahagi ng 2026, muling napunta sa pambansang atensyon ng usapin ng immigration enforcement sa Estados Unidos. Ito'y matapos ang isang trahedya sa Minneapolis, Minnesota. Sa gitna ng isang malawakang federal immigration operation na isinagawa ng Immigration and Customs Enforcement o ICE, isang sibilyan ang napatay ng isang federal agent. Ang insidenteng ito ay agad nagbunsod ng malawakang diskusyon, hindi lamang tungkol sa paggamit ng puwersa ng mga federal agents, kundi pati tungkol sa mismong sistema ng immigration enforcement sa Amerika. Nadamdam pa sa interes ng publiko ang ulat ng ICE agent na sangkot sa insidente ay may asawang Pilipina. Isang detalye na nagbigay diin sa kung gaano kalapit at personal ang usaping ito sa maraming immigrant communities kabilang ang mga Pilipino. Bagamat magkakaibang pananaw ng mga politiko at mamamayan tungkol sa nangyari, malinaw ang isang bagay, ang usapin ng migration, legal status at federal enforcement ay hindi hiwalay sa kasaysayan. Ito ay bunga ng mga desisyong ginawa sa loob ng mahigit isang siglo. Upang maunawaan kung bakit patuloy na bumabalik ang ganitong mga issue, mahalagang balikan ang mas mahabang kasaysayan ng Filipino migration sa Estados Unidos, isang kasaysayan na nagsimula bago pa man mabuo ang modernong immigration system at patuloy na humuhubog sa buhay ng milyong-milyong Filipino at Filipino-Americans hanggang sa kasalukuyan. Bago pa man mabuo ang Estados Unidos bilang isang bansa, may mga Pilipino nang nakarating sa Hilagang Amerika. Noong panahon ng Manila Galleon Trade, mula ika-16th hanggang 19th century, konektado ang Pilipinas sa Mexico at sa iba pang bahagi ng Spanish Empire sa pamamagitan ng kalakalan sa Pacific. Ang mga Pilipinong mandaragat na kilala bilang Manila Men ay nagsilbing crew at laborer sa mga barko ng Espanya. Marami sa kanila ang napilitang sumama sa mga biyahe habang ang iba naman ay kusang tumakas upang iwasan ang malupit na kondisyon sa barko. May mga tala na noong 1587 may mga Pilipinong dumating sa Morro Bay sa California. Pagsapit ng 1763, isang grupo ng mga Pilipino ang nagtatag ng St. Malo Bay sa Louisiana, ang kauna-unang permanenteng Filipino settlement sa North America. Ang kanilang mga bahay ay itinayo sa mga hadilyeng kahoy na parang bahay kubo, at ang kanilang kabuhayan ay nakaangkla sa pangingisda at kalakalan. Nagbago ang takbo ng kasaysayan noong 1898 matapos ang Spanish-American War. Sa pamamagitan ng Treaty of Paris, napasailalim ang Pilipinas sa pamamahala ng Estados Unidos. Hindi ipagtinanggap ng mga Pilipino ng tahimik. Sumiklab ang Philippine-American War mula 1899 hanggang 1902. Ang digmaan ay nagdulot ng malawakang pagkasawi. Karamihan ay sibilyan na namatay dahil sa gutom at sakit. Matapos dito, nagsimula ang halos 50 taon ng US colonial rule sa Pilipinas. Bilang kolonya, ang mga Pilipino ay itinuring na US nationals. Hindi sila US citizens, ngunit hindi rin sila itinuturing na foreign nationals. Dahil dito, pinayagan silang pumasok at magtrabaho sa Amerika nang hindi sakop ng Asian Exclusion Laws. Sa ilalim ng kolonyal na pamamahala, ipinatupad ng Amerika ang malawakang Americanization Program. Itinatag ang public school system, ginawang English ang medium of instruction, at ipinadala ang mga American teachers na kilala bilang Thomasites. Kasabay nito, inilunsad ang pensyonado program kung saan ang tiling Pilipino ay pinadala sa Amerika upang mag-aral sa mga universities. Layunin nitong bumuo ng mga Pilipino sanay sa American system na magsisilbi sa pamahalaang kolonyal.
Ang programang ito ang unang naglatag ng pundasyon ng Filipino professional presence sa Estados Unidos. Mula 1900s hanggang 1930s, dumami ang Pilipinong pumasok sa Amerika bilang labor migrants. Karamihan ay mga binatang lalaki mula sa Ilocos at Visayas na kalaunan ay tinawag na Manong Generation. Nagtrabaho sila sa mga sugar plantations sa Hawaii, agricultural fields sa California, at salmon canneries sa Alaska. Bagamat legal ang kanilang pagpasok, hinarap nila ang matinding diskriminasyon. May mga batas na nagbabawal sa kanila na magpakasal sa mga puti. Hindi sila pinapayagang magmay-ari ng lupa at kadalasan hindi tinatanggap sa labor unions. Noong 1930, sumiklab ang mga anti-Filipino riots, kabilang ang Watsonville Riot sa California. Dahil sa kakulangan ng kababaihang Pilipina at sa racial barriers, nabuo ang bachelor communities na tumagal ng ilang dekada. Noong 1934, ipinasa ng US Congress ang Tides-McDuffie Act, isang batas na may malaking epekto sa kapalaran ng mga Pilipino sa Estados Unidos. Sa ilalim ng batas na ito, itinakda ang Pilipinas sa isang 10 taong transition period patungo sa ganap na kalayaan. Itinatag ang Commonwealth Government at itinakda ang petsa ng independence sa 1946. Sa unang tingin, ito ay tila hakbang tungo sa self-rule ng Pilipinas. Ngunit kasabay ng pangakong kalayaan, may mahalagang pagbabago sa immigration policy ng Amerika. Tinanggal ng batas na ito ang US national status ng mga Pilipino. Mula sa pagiging nationals na hindi citizens ngunit hindi ring aliens, ang mga Pilipino ay muling kinilala bilang aliens sa ilalim ng US immigration law. Dahil dito, isinailalim ang mga Pilipino sa mahigpit na immigration quota. Mula sa dating malayang pagpasok, nilimitahan ang Filipino migration sa halos 50 tao lamang kada taon. Ang dating tuloy-tuloy na pagdating ng mga Pilipinong manggagawa at pamilya ay halos biglang huminto. Ang epekto nito ay agarang naramdaman. Maraming Pilipino sa Amerika ang hindi na umuwi sa Pilipinas sa takot na hindi na makabalik. Maraming pamilya ang nahati at ang Filipino community ay nanatiling hiwa-hiwalay at tumanda bilang mga bachelor societies. Ang Tides-McDuffie Act ang nagmarka ng pinakamatinding legal cut-off sa kasaysayan ng Filipino migration sa Amerika. Isang desisyong ginawa sa antas ng federal policy na nagbago sa direksyon ng Filipino-American history. Noong World War II, mahigit 260,000 na Filipino ang lumaban sa ilalim ng bandila ng Amerika. Marami ang naniwala na ang kanilang serbisyo ay magbubukas ng landas patungo sa citizenship at benepisyo. Ngunit matapos ang digmaan, ipinasa ang Rescission Act of 1946 na nagkait sa karamihan ng Filipino veterans ng mga benepisyong ipinangako sa kanila. Ang laban para sa pagkilala at justisya ay tumagal ng ilang dekada. Noong 1965, binago ng Amerika ang immigration system nito. Inaris ang race-based quotas at binigyan diin ng family reunification at steered migration. Dito nagsimula ang modern Filipino migration. Dumating ang mga nurses, doctors, engineers, teachers at caregivers. Sa paglipas ng panahon, ang mga Pilipino ay naging mahalagang bahagi ng US healthcare system. Sa kabila ng discrimination, naging aktibo ang mga Pilipino sa labor organization. Bumuo sila ng mga union sa canneries at farms, lalo na sa Seattle at Alaska. Ang tradisyong ito ng pakikibaka ay sumabog na noong 1965 sa Delano Grape Strike na pinangungunahan ng mga Filipino labor leaders tulad ni Larry Icleong at Philip Vera Cruz. Ang strike na ito ang nagbukas ng daan sa pagbuo ng United Farm Workers na naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng American Labor Movement.
Sa kabila ng pagkakaroon ng mga legal pathways, may mga Pilipinong nawalan ng legal status sa Estados Unidos. Ito'y dahil sa iba't ibang sitwasyon na kadalasang wala sa kanilang kontrol. Marami ang pumasok gamit ang tourist, student, or work visas. Ngunit kalaunan, nawalan ng status dahil sa visa overstays, bigla ang job termination, or employee abuse, tulad ng hindi pag-renew ng kontrata o maling pagproseso ng mga papeles. Sa loob ng Filipino communities, lumaganap ang salitang TNT o tago ng tago. Mula 1970s hanggang 1980s at 1990s, kasabay ng pagdabi ng visa overstays at mas malinaw na pagpapatupad ng Federal Immigration Enforcement. Sa kabila ng kawalan ng legal status, marami sa kanila ang nagpatuloy na magtrabaho, magbayad ng buwis at mag-ambag sa kanilang mga komunidad. Ang kanilang karanasan ay nagpapakita na ang usapin ng undocumented migration ay hindi lamang legal na problema, kundi isang mas malawak na isyung panlipunan na hinuhubog ng batas, labor systems at pang-ekonomiyang pangangailangan. Ang kasaysayan ng Filipino migrants sa Amerika ay hindi simpleng kwento ng pag-alis o pagdating. Ito ay kwento ng kolonyal na ugnayan, biglaang pagbabago ng batas, digmaan, labor demand, at patuloy na pakikibaka para sa dignidad at pagkilala. Mula sa Manila ng Louisiana hanggang sa mga nurses sa modernong hospitals, ang mga Pilipino ay patuloy na naging bahagi ng kasaysayan ng Amerika, kahit madalas ay nasa gilid ng opisyal na naratibo. Ang pag-unawa sa kasaysayang ito ay mahalaga hindi lamang upang maintindihan ang kasalukuyang mga debate sa migration, kundi upang makita kung paano hinuhubog ng federal policy, batas at kapangyarihan ng buhay ng mga ordinaryong tao. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.